20. Iyon ang bilang ng F-16 na inaprubahan ng Amerika para sa Pilipinas. $5.58 billion ang pinakamalaking pagbili ng armas sa kasaysayan ng ating bansa. Pero ang 20 F-16 ay hindi pa ang katapusan ng kwento. Ang plano ng Pilipinas ay 40 fighters, hindi lang 20. Kaya may natitirang 20 pang puwang sa Air Force. At ang Europa ay may sagot para doon. Ngunit may isang tanong na dapat nating sagutin. Bakit gustong-gusto ng Europa na maging bahagi ng Air Force ng Pilipinas? Noong 2005, ibinaba ng Philippine Air Force ang huling F-5. Wala tayong tunay na combat fighter sa loob ng 2 dekada. 2 dekada ng langit na walang depensa. 2 dekada ng umasa lang sa ibang bansa para protektahan ang ating hangganan. Habang lumalaki ang presensya ng China sa West Philippine Sea, habang dumadami ang J-16 at J-11 ng PLAN Air Force sa ating paligid, ang Pilipinas ay walang interceptor, walang beyond visual range missile, walang eroplano na kayang sumalubong sa banta mula sa himpapawid. Noong Abril ng 2025, nagbago ang lahat. Inaprubahan ng US State Department ang pagbebenta ng 20 F-16 Block 70/72 sa Philippine Air Force. 16 na single seat na F-16C at 4 na 2-seat na F-16D para sa training. Ang halaga ng buong package, $5.58 billion. Kasama sa package ang 112 AIM-120C8 na air-to-air missiles, 40 AIM-9X Block 2 Sidewinder missiles, AN/APG, 83 AESA radar sa bawat eroplano, at ang AN/ALQ-254 Viper Shield Electronic Warfare System. Kumpleto ang package. Hindi ito basta upgrade. Ito ay full air combat capability. Pero ang plano ng Pilipinas ay hindi dito natatapos. Sa ilalim ng Re-Horizon 3 Modernization Program, ang target ng ating gobyerno ay 40 fighters, hindi lang 20, para sa bansang wala ni isang tunay na combat aircraft sa loob ng 2 dekada. At para sa natitirang 20, may isang kumpanya na direktang kumatok sa DND. Ang Italian Aerospace Company na Leonardo, bilang opisyal na kinatawan ng Eurofighter Consortium, ay formal na nag-alok ng 32 Eurofighter Typhoon Tranche 5 sa Philippine Air Force. Hindi ito basta alok sa isang trade show. Patuloy na kinokonpirma ng Leonardo ang kanilang alok habang nagpapatuloy ang kampanya. Sino ba talaga ang Eurofighter Typhoon? Twin engine, Mach 2 ang maximum speed, equipped ng ECRS Mark II, Active Electronically Scanned Array Radar, ang pinaka-advanced na sensor na available sa anumang 4th generation fighter ngayon. Long range, heavy weapons load, native NATO interoperability. Ito ang eroplano na ginagamit ng mga air forces ng Western Europe bilang pangunahing air superiority platform. Pero ang pinakamahalaga ay hindi lang ang eroplano, kundi ang kasama nito. Una, technology transfer. Ang mga Pilipinong inhinyero at manggagawa ay maaaring maging bahagi ng Eurofighter production ecosystem. Pangalawa, inaalok ng Europa ang posibilidad ng logistics at manufacturing hub dito sa Pilipinas. Isang hakbang na maglalagay sa atin sa mapa ng regional defense industry. Trabaho, industriya, estratehikong posisyon. Kasama rin sa alok ang permanenteng logistics at training hub dito sa Pilipinas. Kung matutuloy ito, ang ating mga piloto at inhinyero ay maaaring sumailalim sa training hindi lang para sa sariling fleet,
kundi bilang isang regional capability center para sa Indo-Pacific. Ang Pilipinas, hindi lang bilang gumagamit ng teknolohiya, kundi bilang tagapag-alaga nito. At dahil alam ng Leonardo na limitado ang budget ng Pilipinas, kasama rin sa alok ang isang structured financing package, isang deal na partikular na dinisenyo para sa kasalukuyang kakayahan ng ating ekonomiya. Staggered payments sa mahabang panahon, hindi one-time bayad, hindi hadlang ang mga umiiral na limitasyon sa utang ng gobyerno. Pero narito ang mas malaking larawan. Ang Eurofighter ay hindi nag-iisang pumasok sa Pilipinas. Kasama nito ang isang buong European ecosystem. Airbus na nagbibigay ng C-295 transport aircraft sa PAF ngayon ay may kakayahang mag-alok ng A330 MRTT aerial tanker bilang bahagi ng package. At ang Saab ng Sweden ay may Global Eye Airborne Early Warning System na maaaring isama sa Eurofighter data links. Kaya ang tinatawag na Team Europe ay hindi lang fighters, aerial tankers, airborne radar, at logistics. Maaaring isama ang lahat ng ito sa isang kumpletong air power ecosystem para sa Pilipinas. Ito ang direksyon ng ReHorizon 3 at ito ang unang beses na may nagbibigay ng ganitong kalaking alok sa ating bansa. Hindi ito pagpili sa pagitan ng F-16 at Eurofighter. Ang balangkas ng Pilipinas ay malinaw, 20 F-16 mula sa Amerika at ang natitirang 20 mula sa pinakamalakas na kandidato na pipiliin ng DND. Kung ang Eurofighter ang mapili para sa ikalawang batch, ang PAF ay magtataglay ng dalawang uri ng kapangyarihan sa iisang Air Force. Noong 2005, ibinaba natin ang huling F-5. Ngayon, sa loob ng iisang taon, ang Amerika ay nagbigay ng 20 F-16. Ang Europa ay nag-alok ng 32 Typhoon. At ang Pilipinas ay hindi na nagmamakaawa. Ito ay isang bansang hinahangad ng mga superpower. Ang langit ng Pilipinas ay babaguhin. At ang bansang yon ay tayo. Mag-like at mag-subscribe. At panoorin ang mga video na nasa screen ngayon.